Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-panood at syempre sa lahat po ng mga nakatutok sa ating Facebook Live, sa ating Signal 101 at sa ating YouTube channel. Magandang gabi po. Ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, at syempre kasama po natin, walang iba, ang Abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan, ano man po ang ginagawa ninyo, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, ang tanong. May tanong agad eh. May tanong agad? May tanong agad. Ang tanong ko, ano ang magandang gabi sa Bisaya? Alam mo yun? Hindi eh. Kasi yung Bisaya, parang dalawang ano yan eh. Gabi. Tatlo. Isang Cebuano, isang Waray, isang Ilonggo. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Wala bang Bisaya, Diti? Ay, meron. Meron. Ano po ang direct? Ano ang Bisaya sa magandang gabi? Kapag Waray. Ayon. Gabi. Maupay na gabi. Maupay na gabi. Ayan. Waray yun, Waray. Waray ba yun? Direct bebet? Waray ba yun? Waray. Okay. So wala kang alam na ibang dialect? Wala eh. Ay, meron. Ano? Gusto mo ba ng Hapon. Dialect nga, hapon. Ng Bicolano, di ba? Sige, Bicolano tayo. Ano yung magandang gabi sa Bicolano? Di ba sa Rumbanggi yun? Tama ba yung sinabi niya? Parang hindi eh, di ba? Baka, Chinese. Ay, ikaw yan, pagka Chinese. Akala ko sasabihin mo sa akin, ni hao ma. Sige, Japanese. Ano nga ba ang sa Japanese? Magandang, isa lang yan eh. Ano? Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, isang word lang sa Japanese. Hi! Eh. Ano nga? Parang... ito na naman si parang eh. Korean. Lalong hindi ko alam. Annyeonghaseyo. Hi, parang hi, hello ata yun eh. Ano? Annyeonghaseyo at sa akin din. Anyo? Di ba ganun yan? Sample lang ho yan kasi parang nagbabadyang gusto nating mag-worldwide. Di ba? Daming nakikinig sa atin worldwide. Anyway, eto na ha. Kung kayo po ay may mga jokes na gusto nyong isend sa amin. Kanina medyo joke time yun. Pero kung kayo po ay may mga jokes na gusto nyong isend sa amin, mag-send na ho kayo sa amin ha. At malay ninyo, mabasa natin dito sa programa ang inyong joke. Nakakatuwa kayo. Kaya yun, wag lang kayong mag-isang tumatawa. Dapat nag-share ng katatawanan. Tama. Okay. Katulad kanina ni joke. May joke tayo dito. Anyway, ito po ay usaping legal. Kung kayo po ay may mga katanungan, wag ho kayong mag-atubili na tumawag or mag-text sa aming programa. Ano ang number, Attorney? Kapag ka po Globe ang inyong telepono, 0954-310-0331. At kung Smart naman, 0961-770-8807. Ayan, at nakababad po yan sa ating screen. Huwag niyong kalimutan. Mag-text ho kayo o tumawag sa amin. Kung hindi man namin kayo masagot ngayon, huwag kayong mag-alala. Darating din ang panahon. Ipipila po namin yan. Darating din ang panahon, yung inyong mga katanungan ay madidiscuss na natin dito sa ating programa. So, game ka na ba? Sana, kung sana? yung araw, yung episode na matalakay natin yung kanilang iniwan ng mensahe, nakikinig sila. Ako naman, kung ako po sa inyo mga friends, family and friends, kayo po ay tumutok araw-araw. Bakit? Natatawa ka na, natututo ka pa. Natatawa ba bakit ba hindi? Sila sa atin? Kanina yung mga sinasabi mo ay sobrang... Para palang, tayo, komedyante? Hindi. Alam mo, tayo ay, chill. Chill lang kami, pero marami kaming alam, Puro biruan friends. lang naman po. Kaya nga sabi nila, bato-bato sa langit. Sa Tagalog, nagsisiste lang po kami.
Ito ka na naman eh. Ano naman yung nagsisiste? Siste. Pagka bibiruan lang. Ah. Kaya pagka ang isang tao ay mabiro, Oh. ay masiste. Ganun ba tawag doon? yun ang Ay, Tagalog hindi ibig nun. sabihin doon yung parang nambobola siya. Hindi. Ay, hindi Mabiro naman. lang. Mabiro lang. Ayun. So, masiste. masiste siya. Okay, masiste. Okay. O, eto na. Ready ka na ba? Ay, siyempre, ready tayo. Okay. Boy Scouts Oh. Boy Scouts. Boy Scouts ka. Boy Scout. Dami Boy Dami, Scouts. Boy Scout. Scout. Okay. Scout. Scout Boy ka. Scout. Eto na si Drew. 34 years old ng Caloocan. Ang tanong niya, Hatorni, biktima po ako ng vehicular accident at ang nakabangga po sa akin ay, ouch, menor de edad at walang kakayanan na managot ng danyo sa sasakyan at ospital na mga bills. Paano naman niya ilereklamo yung bata? Kanino siya dapat magreklamo? Number one, bawal siya mag-drive. Menor de edad siya. Pero nag-drive siya. Nakadanyos pa siya. Ang tanong dito, pwede daw ba niyang maireklamo ang mga magulang nito? Opo. Kasi po, meron tayong tinatawag na vicarious liability ang mga magulang. Pero teka muna. Nosebleed ako dun sa una. Ano yung sabi mo? Vicarious. Vicarious. Ano yung sabi ng vicarious? Sila ay nagiging liable sapagkat maski hindi sila talaga ang nakabangga, yung mga magulang, ay nagkakaroon sila ng liability dahil liability nila ang kanilang mga anak na minor de edad. So, ang menor de edad natin ay 18 pababa. Hindi, pag 18, hindi na minor de edad. So, 17. 17. So, 17 pababa. Pababa. Yun ang menor de edad. Okay. So, ibig sabihin, Pero maski hanggang 21 at nakatira pa sa magulang, ay may liability pa rin ang magulang. pero di na siya menor de edad. Pero kung nakatira sa magulang. Ganun ba yun? So, kung ano man yung ginawa nitong 21 years old, for example, pwede pa rin managot. Po. Ang mga magulang. Ano man ang pananagutan ng minor de edad ay magiging pananagutan ng magulang. I see. Ano naman ang kaso na pwede niyang isampa? Sibil. Kasi pwede rin criminal siguro, reckless imprudence kasi minor de edad, hindi naman sinabing 12, no? Malakas ang kutob ko, mga 16 yan eh. Correct. 16. So, minor de edad. Pwede ring krimen, reckless imprudence. Okay. Ang isasampang kaso. Sa mga magulang? Hindi. Isasampa yun dun sa bata. Ngayon, kapag yung bata ay pinanagot ng husgado, yung kanyang pananagutang sibil, kung nag-award ang husgado ng danyos perjuicios, at wala naman pambayad yung bata, ang mananagot doon ay ang kanyang mga magulang. Ay, yung criminal offense. Siyempre, kung kriminal, hindi mananagot yung magulang. Pero Yung bata, sibil. Yung sibil. hindi naman pwedeng sampahan ng kasong kriminal. Well, ano yan kapag below 15, di ba, hindi, kung mga 16, 17, baka pwede na. Paano gagawin yun? 16, 17? Masususpend naman yung sentensya. Pero mananagot. Pero mananagot. Ayan, akala nyo hindi kayo mananagot. Kaya minsan, ang lalakas ng loob ng mga 16 years old, 17 years old Basta na lang, dahil okay lang naman, minor de edad pa ako Alam mo yung mga rumble-rumble sa kalsada? Yan yung mga ganyang idaran Ganyang idaran at kala nila talaga totally free sila from anything which is absolutely a fake news. So mananagot pa rin kayo, no? So ingat kayo dyan. Okay, eto naman. Si Justin na Mandaluyong, attorney, isa po akong bagger sa isang grocery store. Yung boss po namin madalas na kapag po nag-short sa kaha ay binabawas niya po sa sahod namin. At nagpaparinig na kung sino ang di pabor sa palakad niya, ay tatanggalin niya. Saan po ba pwedeng magreklamo? Bakit ka naman kasi naka-shorts? Hindi, na-so short. So, Akala ko naka-shorts. Wait. Erase. Okay, sorry. Short, ibig sabihin... Na-so-short sa kaha. Sa kaha. Ibig sabihin, nagkukulang ng ng pera. Akala ko naka-shorts. Di ba, yung kaha kasi, yung register, yung cash register,
kung magkano yung benta. Okay, kasi kapag pinasok mo sa kaha yung sale, at the end of the day, magtototal yung makina. Hindi. Di ako makaget over. Matototal ng Ako makina kung magkano ba yung naging benta. Makikita. Pero tapos, imamatch nila doon sa perang natanggap. Oo nga. Bilang kabayaran. Kulang, hindi balance. Kulang. Nagsyo-short. Naso-short. Oo. Naso-short. O kaya nga, akala ko maong. Short sa maong. O kaya short sa kaki. O sorry Naso-short naman. siya. Naso-short. Hindi, Kasi hindi niya naman kasi sinabi kung ibinabawas daw sa sahod nila. Alam mo kasi, yung kaha, dapat dyan, pag umaalis yung kahera, Oo. dapat meron na siyang agad may dala-dala na niya lahat yung... Ganun naman na nakikita ko sa mga grocery. Talagang meron, dadalhin niya yung pera. Oo. Okay. Tsaka may balanse agad. Correct. Oo. Di sa madalit sabi, alam nila kung sinong kahera ang na-short. Pero responsibilidad ba ng kahera or nung taong involved doon, yung kunwari, siya yung kumukuha ng pera, responsibilidad ba niya yon? Natural. Oh, natural. Responsibilidad niya. Ngayon, ang intindi, pwede kasi na yung text niya, maski hindi siya yung na-short, parang sinisingil sa lahat ng kahera yung short. Pwede ba yung gano'n? Ay, hindi. Unfair yun. So, for example lang, Kasi example di maso-short na lang ako ng maso-short. Kukupit na lang ako ng kukupit. Anyway, lahat naman pala kami mag-share dun sa Okay, wala. you're talking about pera. Yes. Paano, for example lang Pera naman. pinag-uusapan na Pera hindi short. pinag-uusapan na Hindi short. Eto na yan. Paano, for example lang, inventory. Kunwari, may inventaryo kayo, lahat kayo nakatingin doon, tapos may nawala. Against sa inyo, walang umaamin kung sino. Ay, hindi responsibilidad ng kahera yon. Hindi, pero yung mga tao bang involved doon, posible na ma-charge dun sa... Tanong mo yan, hindi yan yung tanong ng Hindi yan yung tanong ko lang. Kasi napahiya na ako sa shorts Hindi, yung totoo. Tapusin muna natin Tapusin natin yan. Sige, Tapusin muna natin tapusin. itong na-short. So ito, pagka-shear, siya yung in charge doon at pag na-short siya, cargo mo yan. Yes, kasi responsibilidad mo yan. Kaya nga nalalaman naman kung sinong kahera ang na-short. Okay. At kapag siya na-short, talagang ibabawa sa sweldo niya yon. Yun yung nagkulang. Pero kung ang sinasabi niya, every time na may kaherang maso-short, ibinabawa sa sweldo ng lahat ng kahera. Hindi pwede. Unfair yun. Okay. Kasi nga, it will encourage na ma-short na lang, mangupit yung mga kahera. Dahil anyway, pati yung mga hindi nangupit, Kasali. kasama sa... Okay. Diba? Sa Yeah, naintindihan ko na. mababawasan. Okay, going back to my question. Ito, long pants to, hindi short. Lahat sila naka-long pants. Okay. So, yung, for example, inventory. Pagka may nawalang inventaryo dito, ilang kayo nandito, ha? Okay. Nawalan. Hindi responsibilidad ng kahera kasi hindi ang kanyang trabaho ay hindi bantayan. Nawala na nga si kahera, tapos na si shorts. Hindi kaya nga. So, sir, ano kayo ng tanong mo sa akin? Ang tanong ko sa'yo is, yung mga nandoon, bodigero, for example. Mga bodigero silang lahat. O tatlo sila, apat. Paano kung nag-short naman yun? Ang mga mananagot ay sino ba ang may responsibilidad? Okay. May responsibilidad. Ang mga may responsibilidad diyan, yung mga nagbabantay na mga goods na nasa shelves. Ano ba ang shelves sa Tagalog? Huwag mo na akong tanungin. Hindi ka kasi Tagalog. Ano nga ba ang shelves? Ano ba ang shelves sa Tagalog? Direk, kaya mo yan. Hindi, may Tagalog May yan. Tagalog ba? May Anyway. Tagalog yan. So, pasimano. Hindi. Pasimano, hindi. Ano tawag dito? Ang tanong ko, yung mga estante. Tama. Estante. So, kung yung nandoon sa loob ng estante, sa labas ng estante, siya yung nagbabantay, or dalawa sila na nagbabantay, pwedeng ibawas dun sa dalawa. Kung mapapatunayan na kapabayaan nila ang naging dahilan kung bakit nananakaw.
Pero alam mo, yung mga shoplifters, Mabilis. oo, minsan hindi talaga nakaka-capture sa camera yan eh. Alam nila kasi kung nasa ng mga camera, mabibili sa mga kamay. So ang feeling ko, kung hindi naman mapapatunayan na kaya nanakaw ang mga paninda ay dahil sa kapabayaan ng taong may responsibilidad na magbantay, hindi rin siya pwedeng parusahan. Oo, Parang harsh. yan ay problema talaga nung business. Pero Kung siguro papaano ma-prevent. Siguro sa mga nagnenegosyo, kasi yung iba naman nagma-markup sila malaki. Bad din naman 'yun. 'Di ba? Yung iba nagmi-miscellaneous ng medyo something just in case. Bad naman 'yun, parang ina-anticipate mo na may Hindi, mawawala sa pero kasi ano yan Paano kaya yun? business decision yan. Kapag ikaw, nagtaas ka naman ng presyo, baka hindi ka natangkilikin ng mga mamimili. Correct, Kasi correct. sasabihin ng mamimili, ba't mantaas-taas dito? Doon sa kabilang tindahan, mura lang. Doon siya bibili. Kaya hindi rin pwedeng basta-basta na lang nagtataas Kaya nga. ng presyo ang isang manininda. Kasi nga baka ma-price out niya yung sarili niya sa market. Well, that's true. Anyway, eto na si Eric, 34 years old. Eric, magandang gabi. Good evening po. Hi, Eric. Anong tanong mo kay attorney? Hi, good evening po, attorney. Ito po yung aking tanong. Pwede kaya akong mag-file ng case against sa customer regarding po hindi siya tumutupad sa aming usapan? Kahit po nirefund ko naman po yung pera nila, pero di pa rin nila binabawi yung mga false information na pinost nila sa social media. So, yun nga po, sobrang naapektuhan kami nito lalo emotionally dahil na-hassle po ang ito binigay nila. Parang hindi ko masyado naintindihan ng tanong. Hindi, parang customer niya, nagreklamo yung customer at gumamit ng social media. Tama yun, narinig ka, no? Ano, siniraan ka sa social media? Parang ganon. Yung reklamo niya tungkol sa doon sa produktong nabili niya ay inilabas niya sa social media. So, ang ginawa naman ni Eric, nakipag-areglo siya doon sa customer. Oo. At sabi mo, binalik mo yung pera nila, di ba? Binalik naman po yung... Kaya nga. naman po yung binayad. Okay, tapos pero hindi nila tinetake down yung mga pinost sa social media. Yung negative. Yung Baka negative, reviews yun. Hindi ba reviews yun? Reviews nga po, kaya po medyo Reviews. naapektuhan po yung aming business. Hindi, pero ano ba yan? Wala kayong naging kasunduan na kapag ibinalik mo yung pera nila, ay ite-take down niya. Yung mga sinabi niyang... yung mga pinost niya. At saka yung mga comments niya na At yung negative. mga comments naman niyang negative Oo. ay ika-counter niya dahil magpo-post naman siya ng another. Which is? Nasasabihin niyang ay sinettle na po. Oo. Nagreklamo po kami pero nagsettle na po kami at ibinalik po niya ang aming... Hindi ba? Hindi man niya ma-take down yung kanyang review. Dapat mag-post naman siya para i-counter yung kanyang review. Yung sinabi. In short, parang sasabihin niya, pwede bang ganito na after my complaint regarding this product... Parang ko na niya, meron na siyang ipopost. Oo. Okay, na sinasabi niya na in-address mo naman. Oo, kaya at yung least yung problema. customer service. Wala ba kayong ganung Walang naging ganon. kasunduan nung binalik mo yung pera nila? Bali, ano po kasi tumawag lang, verbal na lang po yung nag-usapan namin. Hindi, ano yung verbal na usapan nyo na ite-take down niya? Ayun na po na wala na po mangyayaring ganun klaseng posting. Kasi po online business po itong ginagawa po. Pero hindi nyo na pagkasunduan na ite-take out niya or ite-take down niya, tatanggalin niya sa social media yung mga ipinost niya dati. Wala kayong ganong naging verbal na usapan? Wala naman po. Hindi naman natin ganun po after mga petal po. Okay, o di ganito,
Bakit kinausap mo na ba sila para sabihan o pakiusapan na sana ay mag-post naman kayo na sinettle ko na ang naging problema? Para maging fair. Oo. Anong... Kaya pumungi po ako ng advice kung ano po bang pwedeng gawin. Ayun, yun ang una mong gawin. Baka pwede mo silang tawagan at makiusap ka na sapagkat hindi mo naman pinabayaan ang problemang inirereklamo nila at sinettle mo naman, baka pwedeng mag-post naman sila sa the same social media kung saan nila pinost yung reklamo nila. Attorney, nag-message na po ako sa kanila. Kaso ngayon po, hindi po sila nag-reply sa akin. Sa ganun, dineded ba na siya? ganito, sa akin, di ikaw na mag-post. Kaya nga, sabihin mo that settled na. And Sinettle na thank po you namin for to, your... and thank you, ganyan. Yan, di ba? Thank you for your review. We took note of it and we already made our blah blah. Di ba? Pwede mo sabihin doon na yung pong comments ng aming mga customer ay importante sa amin. Yan. Kaya po kami ay inayos po namin ang... In-address yung issue. In-address namin yung problema nila at binirikta po namin ang pera nila. Yan, para ma-redeem mo yung ano mo. Kasi sa totoo lang, yung review, ang dami kasing tumitingin yan. Totoo naman yun. So, totoo lang kasi kung ito ay peke o hindi, doon din na nila nakikita sa reviews. Kaya ang laki talaga na magiging epekto kung may negative reviews ka. Pero hindi rin kasi natin sila maiiwasan na mag-comment doon sa produkto kasi experience nila yun eh. Hindi naman siguro nila Kaya sinisiraan. nga, hindi naman ite-take down yung una nilang reklamo. Pero sana, napag-usapan ninyo na kapag natanggap na nila yung pera, mag-post naman sila na in-address naman ninyo yung problema, ibinalik na ninyo yung pera nila at sana i-post nila. Nang sa ganun, hindi ka naman maperwisyo dun sa unang post na ginawa nila. I think ang pinaka-dilema mo, ano nga ba pa, Eric? Kasi baka pag sinabi niyang binalik yung pera, baka lahat mag-request ibalik yung pera nila. Ang sa akin talaga naman kung may nirereklamo, bakit hindi ibabalik? Kung talagang valid yung kanyang reason. Kasi dapat valid yung rason naman nila. Dapat. Okay na, Eric, may tanong ka pa? Okay. Thank you po sa advice po. Attorney, thank you po. Okay, sige, thank Eric. you. Salamat. Okay. Alam mo, masyadong powerful ngayon ng social media. Totoo yan, oo. Kaya minsan, kahit na hindi totoo, tapos siniraan ka, or yung produkto mo, nako, ouch. Masakit yun. Anyway, eto na. Si Riza ng Quezon City, attorney, kung eskwelahan ng anak ko, palagi na lang pong may donasyon. Na hinihingi. Humihingi ng donasyon, attorney. At may listahan ng mga items na kailangan na dala ng bata. Liban doon, may cash pa. Umiiyak po ang anak ko kapag kulang ang donasyon na dala niya dahil nagagalit daw po ang teacher. Minsan na po akong nagreklamo sa school parents pero ganun pa rin po. Pwede ba ako magreklamo sa DepEd? Opo, kasi bawal yan. Meron ng ano po niyan, meron na pong mga regulasyon na ipinalabas ang DepEd na bawal po. Bawal magbenta ng longganisa. Bawal lang magbenta-benta. Bawal magbenta. Bawal humingi ng mga donasyon. Bawal minsan Bawal mag-endorse lahat ng produkto. Yung maningil ng para sa Ekskursyon? Mga ekskursyon, bawal. Bawal. Field trip, bawal. Bawal po yan. At kung ako kayo, puntahan po ninyo yung principal. At doon po kayo magreklamo. At tignan po natin kung ano magiging reaction ng principal. Kasi po baka hindi alam ng principal to, yung teacher lang. Tama. So, step by step. Step by step. Oo. Okay, step by step. Hanggang sa, pag talagang wala na, ayaw ka to talaga kayong pansinin, di Kasi baka pwede naman pumunta ito, ng DepEd. baka hindi ito school-wide Baka yung teacher lang. Tama. Kaya nga kinakailangan doon muna tayo sa principal. Oo. Tapos, Kasi DepEd, yan, kung saan kinakasakupan ng lugar ninyo. Opo. Kasi kung sino yung principal ng eskwelahan. Yes. Kasi kung yan ay school-wide, pag kinausap mo yung principal ang magtatanggol dyan sa ginagawa na yan. So kasama siya sa reklamo. Pero kung ito naman ay yung teacher lang ang gumagawa, ay hindi papabayaan ng principal yan. That's very true. Ikaw naging
presidente ng buong eskwelahan. Ay, naging PTA president din tayo. Naging PTA president ka rin? Oo. Parents Teachers Association. Talagang Ayan. ikaw, Maki baka, maki baboy, maki manok. Okay, sige. Baka Ganun magalit talaga. sa iyo yung mga Sino? nakikinig sa ating sumisigaw ng makibaka sa daan. Hindi, ibig ko sabihin, ganyan ang iyong damdamin. Talagang sumusunod ka doon sa sigaw ng taong bayan. Naku, ang galing mo talaga, Maring. Bumali, ano, ha? Galing ko talaga. Huwag mo na papaalala sa akin yung shorts, ha? Kumbaga sa makina yan, masisira ang engine mo niyan. Nakakakwarta ka, bigla mong ni-reverse. Sira ang sasakyan. Okay, eto na. Si Howard, 45 years old from Bulacan, attorney, isa po akong business owner. Gusto ko lang po sanang itanong kung anong requirements para sa renewal ng Fire Safety Inspection Certificate sa Bureau of Fire Protection. Nais ko rin pong linawin kung tama ba sa batas ang sinisingil nilang 40,000 taon-taon. 40,000 parang taon-taon. ngayon Parang ko lang. malaki. Tsaka hindi, parang para saan yung 40,000? Oo. Ano yung Kasi breakdown? Ako'y businessman din po ako. Businesswoman ka naman din. Siyempre. Oo, pero parang hindi yata ako nasisingil ng 40,000. Parang di makatarungan. Hindi, nasisingil ka ba ng 40,000? Hindi naman, hindi. At saka para saan depende yung... sa laki yun eh. Para saan yung 40,000? Kaya nga, yun nga. Usually kasi yan, yung mga permits na yan, hindi umaakyat ng 40,000. Hindi nga ata umaakyat ng 10,000 yan. Hindi, kasi ganito po yan. Kasi po, may mga nire-require na dapat kayong ilagay. Fire extinguisher. Unay fire extinguisher. O kaya alarm. Tapos siyempre smoke, po, detector, mga opo, ganon. at saka yung fire exit, tinitignan po, titingnan nila, tama ba yung fire exit? Yung pong mga fire extinguisher. Marami po silang tinitignan. Mahal ata yung fire extinguisher. Kasi po yung fire extinguisher, napapaso po ang laman niyan. Oo Baka nga. akala nila na yung fire extinguisher na nandun sa opisina ay forever. Pag hanggat hindi ginagamit, ay forever. Ay, hindi, may expiration yun. May expiration po yun. Kaya, maski po hindi nyo nagamit at pasalamat na kayong hindi nyo nagamit, Ay, that's true. opo, ay kinakailangan papalitan. Pero breakdown lang naman ang kailangan niya sa 40,000. Kung may resibo naman lahat yun. Opo. Wala tayong magagawa, di ba? Ngayon, ganito po. Kasi tinatanong ninyo ako kung ano-ano ba mga requirements para sa renewal. May listahan po yan. Yan. Meron pong ibibigay sa inyong listahan yung fire department. Okay. Para po kayo bigyan ng fire safety inspection certificate. Meron Yan. po silang listahan doon. At tignan ninyo kung makakakomply kayo ron. Kasi kadalasan, ayoko namang magbintang. May mga business kasi na hindi naman nakakomply. Totoo naman yun. Maraming ganyan, pero para magbulag-bulagan na lang yung fire, bibigyan ka na Hindi rin certificate. pwedeng ganun. Ah. At hindi rin pwedeng, ba't siya magbubulag-bulagan? May problema tayo doon. Tinapala lang 40,000 Ayun naman. Di ba? So, baka naman ganon. Uy, hindi ho talaga pwede yung ganun, lalo na sa fire, hindi natin na binabasta-basta yan. Dahil imagine kung kunwari lang, example lang po ito bato-bato sa langit, pag tamaan, hindi masakit. For example lang, ay inareglo. Walang fire extinguisher, lahat wala. Nasunog. Po. Di ba mas masakit yun? Damay din dun yung fire department. Kaya nga. Kasi bakit nila binigyan ng fire inspection certificate nang hindi compliant yung nag-a-apply? Para magkaroon ng fire. Opo. Kaya... Oo nga, kasi pagka walang fire, wala silang trabaho, no? Hindi, pero yung fire, yan ang talagang dapat wala silang trabaho. Ang sabi nila, di bali na raw na ikaw ay manakawan, Ng 1,000 beses. kesa ikaw ay... Masunugan minsan. Ayun. Ayun.
Now you know. Okay. Opo. At dahil dyan, kami po ay magpapaalam na hanggang sa susunod po natin. Nakatapos na naman ang oras natin. Agad, tingnan mo. Ang dami Parang- ko pa namang ibibida sa- sana. Sa susunod na episode, meron sige. pa. Ha? Okay. Kasi pag talagang tayo ay nagkwekwento at natutuwa tayo sa sinasabi, nawawala oras. Oo nga. Oh. Totoo yan. Anyway, hanggang sa muli po. Muli ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ito naman po si Attorney Danny Con, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Ayan, at hanggang sa muli po. Bye everyone!